with you. Magandang hapon, Marinduque. Kumusta po kayo? December 5, 2021. Maliwalas po ang ating kapaligiran ngayon. Kumusta po kayo dyan? Yung pong ating mga tagapakinig, taga-subaybay tuwing ganitong oras, nag-iintay po ng mga impormasyon, mga balibalita hinggil po sa kaganapan dyan po sa Kapitolyo, sa pamamagitan po walang iba kundi ang ating minamahal na Governor Presby Velasco Jr. Kumusta po kayo dyan sa bahagi po ng Torrijos, Marinduque? Magandang hapon po sa inyo. Sa mga tagapakinig natin hanggang dyan sa bahagi po ng Mayinhin, Buwak, Marinduque, dyan sa bahagi po ng poblasyon po ng Mugpog, magandang hapon po. At ang mga Marinduquehin po sa Bondog Peninsula, tigit sa lahat sa bayan po ng Santa Cruz, magandang hapon po sa inyong lahat. Siyempre, narito na naman po ang inyo pong pinakakaabangang palatuntunan kung saan atin na naman pong makakapiling ang ating minamahal na Governor Presby Velasco Jr. sa loob po ng 2 oras na kung saan po ito pong palatuntunang ito ay talagang dapat po nating pakinggan at makibahagi ho tayo dito sapagkat inilalapit po mismo ng ating minamahal na Governor ang kanyang tanggapan sa ating lahat sa pamamagitan po nitong programa na ito. At siyempre malaya po kayong makakapagtanong diyan po sa palatuntunang yan. At siyempre sa pangalawang bahagi po ng ating palatuntunan ay hintayin lang ho natin yung hudyat ng ating minamahal na Governor para po kayo po ay makatawag at makausap po siya. Ang ating pong call hotline 0961-432-4436. Yan po ang ating call hotline. Diyan po kayo maaaring tumawag mamaya. At sa mga magte-text lamang ng kanilang mga gustong ipatanong sa ating minamahal na Governor, i-text po ninyo sa ating text hotline 0961-432-4436. At narito na po ang ating minamahal na Governor Presby Velasco Jr. Magandang hapon po, Gob. Magandang hapon, kapatid na Rick. At katulad po ng dati, mga kababayan, nandito na naman po si Governor Presby, Presby with you on a blessed Sunday po sa ating lahat. At nandyan nga po tayo sa Santa Cruz at salamat po sa pakikinig, mga taga Santa Cruzin. Salamat po sa pagtangkilik. At salamat din po sa mga suhestyon at mga inyong mga sinasabing problema na nakikita niyo po sa mga kanya-kanyang lugar ay nalalaman po natin at napapagtuunan at nahahanapan po ng solusyon. Ganon din po sa ating mga Torrijosenos, taga Torrijos po, isang magandang hapon po sa inyong lahat at patuloy po sana ang pakikinig at para mo po natin malaman ang ating mga proyekto at programa na isira sa gawa para rin naman po sa inyong interest. At katulad po ng dati, Radyo Kamalindig, ating pong DJ Yash. Kamusta, DJ Yash? Matagal na namin hindi naririnig yung maganda mong boses. At yung mga taga-Buena Vista po, sana po ay sumasabay po kayo dito at nakikinig at marinig po yung mga suggestion nyo rin. At ating pong kapartner dyan po sa Buwak, Marinduque News Network, ang ating napakagaling po na umahawak ng PIA at siya po ang ating co-host, Presby with Love. Every Thursday po yan, 6:30 to 7:30 at Lucky 7 Channel 3. So, napapakinggan po tayo sa pamamagitan ng Marinduque News Network dyan po sa Buwak, Tagasan at sa Mugpog. So nandito na naman po si Papa Gob at nagbibigay po ng ulat at kung ano po ay mga nangyari nitong nakaraang mga araw nitong linggo na ito. So ang ating pong total number of cases, pero yan po ay simula pa nung mga Marso 2020, nakatotal na po tayong 3,685. Ang recoveries po ay 3,506 at katulad po ng dati, talaga naman pong nagpapasalamat tayo ng todo sa ating mga doktor,
ating tatlong ospital, Dr. Saratan, Manuel Saratan, Dr. Arlie Bertuccio at Dr. Jocelyn Oblipias. At dito rin po sa ating mga RHUs, ating pong Dr. Eleanor Grate na napakasipag po dyan sa Benavista, ating Dr. Abby Villaruel dyan po sa Agasan, ating pong RHU dyan sa Buwak po, at dito po si Dr. Edsel Muhi, dyan po sa Mugpog. Sa Santa Cruz po ay si Dr. Nenchi Pondibida at si Dr. Nes Marquez. At ang ating po napakagaling at napakasipag na si Dr. Chris Mangunay sa Torrijos. At ating pong number of deaths ay 163 pero matagal naman pong hindi ito gumagalaw. Ang active cases po natin ay 15 lang, at alam po natin na noon dati ay 485 po yan nung bigla pong sumipa ang hawahan, ang transmission cases dahil po sa Delta variant at Alpha at Beta variants. Yung Buwak po ay may 7, Santa Cruz ay 4, at yung 4 na bayan pong natitira ay puro isa na lang. So, Gasan, Torrijos, Mugpog, Benavista ay tig-iisa. At ang total po natin na nabakunahan, mga kababayan, ay naka-first dose na po ay 101,842 o 74.3%. At ito pong ating second dose ay 70,664, mga 51.60%. At gumaganda na po yan at mga 99,000 na lang po natitira para ma-attain po natin yung herd immunity na 169,000. So maganda-ganda na po itong nangyayari. At alam niyo nga po na nitong National Vaccination Days ay talaga pong tumudo tayo sa pagbabakuna sa November 29 November 30 at December 1. At special working holiday po yon na yung pong ating mga empleyado ay pwede magpabakuna at hindi naman po sa kanila ibabawas sa sweldo yung pagpunta po nila sa mga vaccination sites para mabakunahan. And of course po, yung November 30 ay Andres Bonifacio Day at yan po ay ating pong sinisilibra po yung ating mga heroic acts ni ating hero Andres Bonifacio. At dyan po pinakita niya yung nationalism, patriotism at yung pong talagang tapang ng Pilipino. At yun nga po, itong 3 araw na ito ay talaga pong todo-todo ang ating pagbabakuna sa iba't ibang bayan po sa Marinduque at nakakatuwa po. At yun nga po, ang nangyari po dyan ay dito po so November 29, naka 3,499 po tayo na bakunahan. At nakita po natin dyan na talaga pong yung mga 12 years old po pataas na yung mga kabataan hanggang 17 ay ang dami po nila diyan sa ating vaccination sites. And of course, nandun po yung ating mga ibang mga kababayan. Actually po, ang daily target natin dito sa 3 araw na vaccination days, ay 10,801. 10,801 na bakuna na nabakunahan ang sinetho ng National Vaccination Center. Pero meron ho silang ginawang isa pang target. Ang tawag naman po nila dyan ay committed targets. At ang ating pong naging committed targets ay 4,000 na bakunahan po every day. Pero kung pagbabasihan po yung pinrescribe na National Vaccination Day target na daily na 10,801,
Noong 29 po ay naka 3,499 lang po tayo. So kung yun po yung pagbabasihan ay babaho ang ating accomplishment, 32%. Ano ho? At noong November 30 ay naka 4,128 po tayo. So naka 38.22%. At noong December 1 po ay naka 4,785 o bali 44.30%. Ayan ho, ang nangyari. So ang total po nating nabakunahan sa 3 araw, November 29, 30 at December 1, ay 32,402. Ayan ho. Yan ang ating total na nabakunahan. So, kung sa total po ay bali 38.31% lang yon. Pero kung ating pong ikukonsidere, at alam nyo po ay niraise ko naman po ito sa ating IATF na yung pong daily national vaccination target na 10,801 ay medyo may kataasan po. So naglagay po sila ng committed targets at tayo po naman ay halos na-accomplish natin yon. Kung kasi yun, nung November 29, 3,499, di konti lang kung diferensya. Halos mga 80 plus something percent ho yun. Nung November 30 ho, nung Andres Bonifacio Day, 4,128. So, lakpas pa ho tayo doon sa sinet na committed target, daily target. At lalo po nung December 1, naka 4,785, lakpas po ng 100%. So doon po sa ating committed target ay talaga pong naka-accomplish po natin yon, yung parang 4,000 daily target na. So ganun ho, at least na dumami na ho yung nabakunahan natin. At ito naman po ay patuloy pa rin ang ating pagbabakuna sa araw-araw ho, except Saturdays and Sundays ho yata. At ito po ay magtutuloy hanggang December 31 dahil po meron talaga mga binibigay na target po sa atin na daily target. Ano ho? So pasalamat po tayo din sa kay President Dodi Solueta ng Marinduque State College at meron po siyang vaccination team na na-organize at tumulong po nitong National Vaccination Days. At si Dr. Nibreha po na Pangulo ng Marinduque Medical Society ay tumulong din po. Itong pong ating Rotary Club of Marinduque ay tumulong din po. Ano po? At maraming salamat po sa inyong lahat. Yung Bureau of Fire Protection po ay tumulong din. Yung PNP at yung ating pong mga ibang uniform personnel ay tumulong po. So talaga maraming salamat po. I can say na talaga po namang matagumpay yung ating ginawa. Dahil po yung ating committed target na 4,000 ay talaga naman yun lang ang talagang kayang-kaya ho natin. At yan nga po ay ginawa na po natin ng mga iba-ibang estratehiya at yung mga barangay captains nga pala ho at mga barangay officials, maraming salamat po sa tulong nyo at malaking bagay po yan na kayo ay tumulong at nakapagdagdag po ng additional manpower para po papadami itong ating nababakunahan. Ano? At yun na nga po, patuloy pa po yan at sana po ay nakikiisa po ang lahat katulad nung nangyari nung National Vaccination Day. Kailangan po talagang tulong-tulong dahil kailangan po natin talaga ang mga suporta ng nasa pribadong sektor. Ano ho? Tulong-tulong tayong lahat. At noon naman pong December 3 ay nagkaroon po kami ng meeting ng mga gobernadors at tayo nga po yung bansang Pangulo at pinalakay po natin yung mga national vaccination po sa iba't ibang lalawigan at may 5 tayong lalawigan na naka 100%. Ito po yung Ilocos Norte, Ilocos Sur, Batanes, Siquijor at Camiguin. Ano ho? Ayan.
At meron ho tayong 31 provinces na nakapag-accomplish ng 50%. At meron naman hong below 50%. Ano ho? Ito naman ho, ang pinagbasihan ho, yung kanilang target ng NTF at DOH na sinabi nga po natin na medyo kataasan at talaga po napakahirap ma-reach. Ano ho? Tingin ko naman ho ay nagawa natin na magandang pagtulong ang sa national government ng Marinduque. Yan ho ang nangyari ho. At ang nangyayari ho ngayon as of December 2 po yata, meron na tayong 51 million na nabigyan ng first doses nationwide. Ano ho? At nagkaroon po tayo ng second doses na 36,869,000 sa buong bansa po ito. At ang booster po na nabigyan ng booster shots ay 389,000 na po. So ganyan po ang sitwasyon sa pangkalahatan at patuloy po ang ating bakunahan. At napaka-importante po mga kababayan na tayo po ay bakunado. Ano po? Tayo ay bakunado dahil may protection po kayo. Napakalakas po ng proteksyon. Tapos pati po yung mga kasambahin nyo po ay hindi mahahawa nyo. No? So importante ho na walang hawahan sa bahay. At yung mga bakunado, ulitin po natin mga kababayan, sila po yung may prioridad sa mga benepisyo at ayuda. At yun din pong mga makakapasok po sa mga restaurant, mga grocery, mga supermarket, mga tindahan ho, basta mga indoor areas, yung fully vaccinated daw ho ang makakapasok. Ano ho? So, magpabakuna na ho kayo. At yung mga vaccinated po natin, na ating mga kababayan, pag fully vaccinated, ay hindi na ho kailangang mag-antigen test pagpasok. Ano? So, yun ang ating tatalakayan din ho, yung ating EO number 40, patungkol po sa alert level 2. At dumating din nga po dito yung regional director ng DepEd, si RD Kapulong. At nag-discuss po kami nung face-to-face classes. At hinihiling niya po na mag-face-to-face po from kindergarten to grade 3. Medyo sinabi ko po sa kanya na ang position po ng mga governors dyan, na tayo nga po ang pambansang Pangulo, ay kanya-kanya hong desisyon niya ng local government unit. Pero ang position po namin dyan ay ayaw po namin pumayag dyan sa ganyan. Dahil napakahirap po ng face-to-face. At yan po mga bata na yan ay hindi bakunado. At mas naka-expose ho sila tuloy. Pag nahawa ho yan ay napakahirap dahil nga po pati yung magulang ay kailangang pumasok doon sa isolation area niya. So pati po yung magulang ay affected. Ano po, at kung naghahanap buhay, di delikado ho lalo. Pati ho yung pamilya ay mahirapang kumita pag yung bata po ay nagkasakit. So sa Marinduque po ay sabi ko po ay baka hindi pa ho panahon. Siguro yung mga senior high, ayun ho ay medyo may vision na ho yan. May naiintindihan na po nila yung mga bagay na mga dapat sundin at hindi. At yun na ho nakaabot na sila sa age of discernment na tinatawag ho natin. Age of discernment. Kaya nga po yan, pwede na po sila sa mga ganon, no? Yan. Pero diyan po sa ating mga kindergarten hanggang grade 3 ay palagay ko po ay tutol po tayo diyan, tutol po at kawawa naman yung mga bata. Actually ho, iintayin ho lang natin itong ating pilot classes na ginagawa ho sa
Cordillera Autonomous Region, sa CAR. Meron ho mga ilan ho kasing LGU doon na pumayag. At dito rin ho yata sa NCR ay meron din ho mga pumayag. So, tingnan po natin yan, mga kababayan, kung ano po ang maganda na resulta diyan po sa mga pilot classes. Ano ho? So, ganun po ang ating posisyon diyan sa face-to-face with regard po diyan sa ating mga kindergarten hanggang grade 3. Ano po? At tayo po ay nakapag-ugnayan din sa luwa at malapit na pong implement yung water district. Ano po? So, yung water supply project po ay malamang mag-bidding na rin po yan. At tumatakbo na po yung water district natin at ang Pangulo nga po niyan ay si Melo Pondibida. Siya po yung chairman, ang ibig kong sabihin, nung ating Marinduque Water District. At tuloy na po ang paggawa niyan. At mabuti ho ay mai-stabilize na po yung supply ng tubig at pagdating po ng panahon ay hindi na tayo mamumroblema sa sapat na dami ng tubig at ang importante rin po ay malinis. Ano po? So nito pong linggo ay nag-ugnayan po tayo sa ilang barangay dito sa Buwak. At punta po tayo sa Hinapulan at binati po tayo at minelcome ni Kapitan Reynaldo Lingon. Ano po? At dito naman po sa Bayuti ay na-welcome po tayo ni Kapitan Jerry Malubag. Sa Bui ay na-welcome po tayo ni Kapitan Tumo Monterrey. At sa Kanat po ay si Kapitan Alex Monciano. At sa Binunga ay si Kapitan Mark Anthony Lingon. Ano? At naipaliwanag po natin sa kanila, napaka-importante po na magparehistro yung ating mga coconut farmers para po sila ay makakuha ng benepisyo dyan sa Philippine Coconut Authority. At yun na nga po, ang ating pong governor ang nag-desisyon yan nung nasa Supreme Court pa siya. Ano ho? At ito ay makakapagbigay ng tulong, malaking tulong sa ating mga coconut farmers. Bibigyan po sila ng pera, meron pong educational assistance, may medical assistance, may financial assistance, at libre pa po yung insurance. Ano po? At sila po yung pwedeng lumahok sa replanting program ng ating PCA para sa Marinduque at yung ating pong mga matatandang puno ay puputulin na at papalitan po ng tako na variety na mas mababaho at mas magaganda ang bunga. Ano ho? So, yan ho mga importanteng tinalakay natin. Sabi rin po natin ay magparehistro rin sa Municipal Agriculture Office yung ating mga magsasaka at nagugulay para po sila ang mabigyan ng mga benepisyo at ayuda at galing po sa mga proyekto at programa na kinukuha po ni Speaker Lord Alon Velasco at ng inyong Gobernador Presby Velasco. At nabanggit din po natin na napaka-importante rin pong rehistrado sa MAU dahil po yung ating mga mangingisda ay nabigyan na po natin ng mga motorized bangka, mga gill nets at hook and line at pati po yung mga fingerlings po ay 100,000 na po ang naibibigay sa atin ng BIFAR. Ano ho? At doon naman sa ating pang-agriculture ay nagbigay na po tayo ng cacao seedlings. Ang dami-dami na po, daan-daan libo na ho ito. Ano ho? Tapos itong ating mga fertilizer ay nagbibigay ho tayo sa mga magsasaka at ito pong mga buto ng gulay at mais ay panay po ang pamimigay natin. So ganyan po ang ating hinihiling at lalo naman po yung mga kambing natin pinamimigay, yung native chicken at ito pong native pigs natin at puti ay namimigay pa tayo pero samantala ho ngayon ay tinigil na ho. Ang huli natin pagbibigay ay nung Mayo. Pag na-stabilize na ho yung sitwasyon sa ASF, ay baka po i-revive po natin yung pamimigay ng baboy.
So sa ngayon po ay kambing at native chicken at meron pong unlimited na supply po ng kalabaw at baka mga Enero na po yan. Yung nakalista po ay titignan natin para mabigyan na ano. At sabi din po natin dyan sa mga ugnayan na pag may bagyo, may kalamidad ay magpalista sa ating disaster office sa munisipyo. Ano? Yung Municipal Disaster Risk and Reduction Management Office para po pagbigyan ng calamity assistance. So yan po ang ating sinabi dito sa ating mga barangay ho sa Buwak, Inapulan, Bayuti, Bui, Kanat at Binunga. Ano ho? So ganyan no ang sitwasyon natin mga kababayan. At dito naman po sa alert level 2 na ating pinapatupad ngayon ay nakasaad po dyan na ito pong ating mga foreign travelers, yung international foreign travelers ay temporarily suspended po yung kanilang pagpasok sa ating lalawigan from December 1 to December 31, 2021. Dahil po sa Europe ay nagkakaroon po ng surge at saka marami na rin pong countries na napasukan ng Omicron variant na galing din po sa South Africa. At yun na nga po ay kailangan mag-ingat dahil ito yung kinakatakutan at meron na daw pong nakita dyan sa Hong Kong. So hindi ho malayo na ating pong baka may nakapasok po na Omicron variant. At meron nga daw pong mga ilang South African na nakadalo sa lalawigan. So kaya po in the meantime ay pinoprohibit natin o suspended ito pong pagpasok ng international foreign travelers sa ating teritoryo sa Marinduque. And of course itong ating OFWs and ROFs po mga kababayan, yan ho ay makakapasok sila, depende ho kung nandiyan sila sa red list. Nandiyan po yung marami. Ano po yung red list? Yung meron po yung yellow list na hindi naman po masyadong karamihan at pwede yung makapasok yan. At yung green list na yan ho, mas iba ho at mas maluwag-luwag ang ating pag-allow sa kanila. Ano ho? Ayan. So, ganyan po ang mangyayari at yun na nga po, itong OFWs at ROFs ay kung makakapasok po sila ay kailangan po mag-submit ng vaccination card or yung Vaxcert PH, yan po ang ginagamit o yung pong World Health Organization International Certificate of Vaccination and Prophylaxis. At yun din pong passport or government ID, kailangan po yun. So, yun naman pong iba na talaga pong hindi nakapag-RT-PCR ay pwede hong i-require pa hong mag-antigen or RT-PCR within 3 days bago pumasok. So, yan ho yung ating mga regulasyon dyan, medyo suspended po yung mga international foreign tourists. No? At yung mga non-residents ho ay kailangan pa rin kumuha ng TCP o Travel Coordination Permit o yung S-Pass bago sila makapasok. At ito po ay kailangan for essential travel or justifiable reason. At yung pong fully vaccinated ay hindi na po sila kailangang mag-antigen. Yung fully vaccinated na non-resident APORS and non-APORS. Ganun ho nangyari. Yun lang partially vaccinated and unvaccinated APORS and non-APORS ang yung i-required ho ng antigen test or RT-PCR. Doon naman po sa mga residents na APORS and non-APORS, pwede na lang ho sa fully vaccinated yung vaccination certificate card or certificate, tapos ho yung
either provincial ID or ito pong certificate of barangay residency. So in short ho, hindi na ho natin nire-require yung ating mga residents na kumuha ng TCP. Ano ho? Hindi na ho. Yun yung sa mga fully vaccinated lang ho yun. Hindi na ho kailangan kumuha ng TCP at kailangan lang ho dala nila yung vaccination card or certificate at ito pong provincial ID or certificate of barangay residency at ipapakita po yan sa port of entry. Ano po? Pero po yung ating mga unvaccinated or partially vaccinated residents, kukuha sila pa rin ng PCP or S-Pass. Tapos pagbalik po nila kung 3 days and below ay hindi na po sila i-antigen. Pero kung lakas po ng 3 days ay kailangan po silang i-antigen at RT-PCR. So ganun po yun. So ang ating pong mga unvaccinated ay partially unvaccinated ay kailangan pa rin po ng antigen test o RT-PCR. Ano? At luluwagan na po natin yung pagpasok ng mga pasahero ay gagawin na po natin 4 a.m. to 3 p.m. 4 a.m. to 3 p.m. na ho yung ilalagay natin para ho hindi dami-dami ho yung pasahero sa talaw-talaw. Ano ho? At yung mga vaccinated drivers ho ay hindi na ho kailangan yung TCP or S-Pass. Kailangan na lang ho yung vaccination card or certificate. Ano ho? Yan. So ganyan ho mangyayari. Marami na ho tayong pagbabago, nagluluwag na ho tayo. Pero ang sinasabi po natin sa ating mga kababayan ay patuloy pa rin ho ang minimum health standards na sinusunod, no? Minimum public health standards. Wash your hands, observe physical distancing, wear your face mask, at depende na ho sa establishmento kung gusto po suot ng face shield. Ano ho? Ngayon ho, yung ay 50% ho yung indoor natin, ang outdoor ay 70% capacity. Pero kung ang ating pong group A2 and A3 ay naging 70% na po, ay pwede pong dagdagan ng 20% capacity per establishment. Ano po? Yan. At yun naman pong may safety seal certification ng DILG ay may additional pa pong 10% na capacity. So, depende po sa ating mga LGUs. Ano po, kung maganda po yung kanilang ginagawa na pagsunod sa ating vaccination at NPHS. Yung pong ating karaoke bars, clubs, concert halls, and theaters ay pinuhibit muna natin ho until yung province ay naka-attain na ho ng herd immunity. Ano ho? Yan. At ang sinabi po natin na bawal din ay yung pong mga casinos, yung ating pong cockpits, cockfighting. So, bawal po lahat yan at hindi po natin inaalaw pa. Sapagkat napakadelikado po ang mga babayan. Yan naman po nakalagay sa IATF. Ano po? Na hindi pa ho i-allow unless in-approve po ng Office of the President. Ano ho? Ayan. So, ganyan po ang mangyayari sa atin at sana po ay tumupad tayong lahat sa ating mga pinapagawa dahil po ito ay proteksyon natin at lalo ho ngayon may Omicron variant pa ho na nangyayari. Ho? So, ganyan ho tayo mga kababayan at palagi po tayong susunod sa minimum public minimum health standards. So, yun lang, Rick, at pwede na tayo magtanungan. Okay po, at doon po sa mga taga-subaybay natin, narito na po ang inyong pagkakataon para makausap po ng personal ang ating minamahal na governor
i-dial lamang po sa ating call hotline 0961-432-4436. Ayan, yan po ang ating call hotline at yan din po ang ating text hotline po. Pwede po ninyong i-text po ang inyong mga katanungan niya kung halimbawang kayo po nahihiyaw pong tumawag dito po sa ating palatuntunan. Okay, at meron po tayong first caller, sandali ating bigyan ng daan. Hello, magandang hapon po. Magandang hapon po. Ano po? Yes sir, ano po ang pangalan? Rex Glanza po, Barangay Balogo. Rex Danza. Glanza po. Glanza. Rex Glanza ng Barangay Balogo sa Santa Cruz po, ano po? Opo. Okay po, ano po ang katanungan mo kay Gob? May lang po kang kunting tulong po. Opo. Anong tulong po yan, Rex? Anong tulong po? Ay, ganito po ang nangyari nung August 24, 25. Ay, positive ng binanggot saka yung yung ipag ko. Eh, hindi po sila namatay sila po. Ay, hanggang ngayon po ay may utang pa kami sa San Peter. Saan ho kayo may utang? Saan ho? Sa Barangay Balogo po. May utang ho kayo sa Barangay Balogo? Hindi po sa San Peter po. San Peter po. St. Peter. Ito ho yun sa serbisyo sa patay. Opo. Pwede na ho tayo makakuha ng tulong pero hindi ho namin alam. Meron ho kami mga maximum na ibibigay. Siguro ho ay kukunin na lang namin yung kay Rick, kung ano yung number nyo at patatawagan na lang ho namin kayo. Ito itulong pala doon sa utang sa St. Peter. Apo, sige ho, Rex, tatawagan na lang ho kayo. Rex, salamat po. Okay, thank you po. Maraming salamat ka Rex Glanza ng Barangay Balogo, Santa Cruz, Marinduque. Okay, meron tayong meron pang tumawag. Ay, naku, nawala. Oo. Tawag po uli kayo, magandang hapon po, Gob. Totoo po ba na hanggang December 17 na lamang ang pagpauwi dito sa Marinduque? Paano po yung mga may trabaho pa? Tapos pagbutuhan ay magpapauwi. Salamat po. Rick? December 17 lang? Opo, ang sabi, mayroon daw natanggap silang balita na hanggang December 17 lang yung pagpapauwi dito sa Marinduque. Hindi po totoo yun. Hindi po totoo. Wala po tayong nilalabas. Baka malamang ho yan, fake news po siguro yan. Wala ho kaming nilalabas na ganoon, At hindi ho totoo yun. Hindi ho totoo. Tuloy-tuloy naman ho ang pauwi natin. So, malamang fake news ho yun. Yung ating non-resident, non-appors lang ho ang medyo tinitignan natin yung dahilan ng pagpasok. Kailangan pong essential travel din dahil nga po ay meron pa tayong delikado na Omicron variant. At possibility ho na nakapasok na din sa ating bansa yan, although hindi pa rin ho talaga beripikado. Kaya po naghihigpit na po. Alam niyo po sa Europe ay nagkaroon ho ng surge, kahit ang dami-dami na hong bakunado. So, yan ho ang isang ating titingnan. Sige ho, hindi ho totoo yun. Pwede ho hanggang December 31 o hanggang thereafter naman ho yun . Sige ho, pwede pa naman ho umuwi. Okay po, ayan, oo. Meron tayong caller pa. Andali, Oo. Magandang hapon po. Ano pong pangalan? Magandang hapon po, Sir Rick. Opo. Ako po si Christina Garay ng from Barangay Trasgatan, Marinduque. Opo. Ako po may katanungan lang po kay Gob. Sige po. Kasi po, may yung family po namin, namatayan po kami.
Ngayon ay tawag dito, may anak po siya ngayon na galing Amerika, pero naka-quarantine pa po sa hotel. Tanong ko lang po kung ano pong mga requirements. Depende ho kasi, ma'am, doon sa kung anong klaseng country ho siya nanggaling, at meron ho tayong red list, meron ho tayong yellow list, at meron ho tayong green list. Oho. So, ito po Gob ay galing sa California. Sa California ho. Yan ho yellow list ho yata yung California dahil medyo meron pa rin hong sa ibang lugar na mataas yung hawahan. Ano ho? So, ang sinasabi ho dito, kung fully vaccinated ho siya, pwede ho siyang kumuha ng negative na RT-PCR test within 72 hours bago siya padating dito sa ating bago siya umalis doon sa kanya sa US, kailangan ay meron siyang RT-PCR test na kukunin within 3 days. Tapos kasi nung umalis po sila sa California, nagpakuha na po sila ng swab test. So negative po. Pagdating po nila ng Philippines nung nakaraan lang, bago daw po sila inadmit sa hotel for quarantine, nagkuha ng po nung PRC test. So, ang result po nung PRC test is sa Tuesday po. Kailangan po daw po nila makauwi agad dito. It means manlabas po nila sa quarantine hotel is 8 po. At para mailim po. Opo. Pwede na ho silang umuwi dito kung negative yung resulta ho ng RT-PCR. At ang nakalagay sa regulasyon natin ay pwede na ho siyang mag-self-monitor. Magsi-self-monitor. Ano ba ho siya? OFW ba siya o returning overseas Filipino ba ho siya? Ano ho siya? OFW ba siya? Hindi naman. Hello? Nako, naputol po si Madam. And then, yung sa kanya, galing sa US kasi. At kung nagkaroon na ho ng RT-PCR test na within 72 hours, pag dating daw ho dito, ay mag-undergo pa rin ng family-based quarantine. Tapos ho, ay pag na-release na yung negative PCR, ay pwede na pong umuwi. So, ganun ho. Kaya lang sila ay magsi-self-monitor. Ang tawag ko doon, self-monitor. Up to the 14th day from date of arrival. So, halimbawa ho, ay may natitira pang ilang araw, pero pwede na ho silang umuwi. Ang nire-require lang ay mag-self-monitor. Ayun. So, ganun ho yun, yung Christina Garay ba to? Oo. Okay. Ganun ho ang ating advice dyan. Yun ho, nakalagay kasi. Kahit ho na meron na kayong RT-PCR bago umalis, pagdating ho, ay pa rin. I-quarantine pa rin at RT-PCR. At tapos ho, ay pag yung lumabas na, negative, pwede nang umuwi. Yung balanse ho nung araw ng 14 days ay self-monitoring na lang. Yun yung galing sa US. Okay po. Ayan, okay. Isa pa pong text. Magandang hapon po, Gob. Gusto ko lamang pong ipabatid sa iyo na maraming salamat po sa pag-accommodate sa akin sa pagkuha ng TCP ng mga taong tinutulungan ko po makauwi ng Marinduque. Nais ko din pong ipabatid na gusto ko po ikaw tulungan sa darating na kampanyahan dito sa ating probinsya. Salamat po. Salamat po. Salamat po sa tulong ko po. Ayan o. Okay po. Gob, bakit po may nagsasabi na ang Pfizer 2 years lamang po ang tagal? Yung Pfizer po ay pinapabooster na nga po after the second shot 6 months after ho ay magbo-booster na nga ho Mm-hmm. Yung 2 months ba daw sabi o 2 years? 2 years daw po. Hindi ho, sobrang tagal nun.
after 6 months nga ho yung second dose ng Pfizer, magbo-booster shot na ho ng Pfizer ulit Ganun ho ang sitwasyon. Masyado matagal yung 2 years. Gob, magkakaroon na po ba ng sabong dito sa Marinduque? Nakalagay po doon sa guidelines po sa implementation ng alert level system ay hindi pa daw ho pwede, pero na lang ho pag inalaw ng Office of the President at ng ating IATF. Ganun ho nakalagay doon sa ating guidelines na inisyu ng IATF. Titignan ho natin kung ito mga kababayan natin, basta ho naka-alert, basta naka 70% na ho tayo na herd immunity at mababa na ho yung ating active cases, ay pag-aaralan po natin yan at tingnan po natin kung pwede nang ma-revive yung ating cockpit operation. So at matagal din naman silang natigil. Pero yan ho ay titignan ho natin mabuti yung ventilation at kailangan po maglagay ng HEPA filters at diyan po ay kailangan po maganda yung exhaust dahil po umaalimbuka yung dyan, yung ating alikabok at napaka-problematic ho dyan kung naka-aircon. Yan ho ay medyo mahihirap na area ho yan dahil kasi nga ho, ang binabantayan ho ngayon ay yung 3 C. Yung crowded areas, closed areas, at yung close contact areas. Yan ho. Yan sabong ho, yan ho, sama-sama na ho Yan ho yung close contact area at crowded area. At kung katulad po ng sabungan dyan sa mugpog na air condition, yung 3 C ho, yun ang pinakadelikado. So, hintayin lang ho natin ang abiso ni Pangulong Duterte at IATF at tayo po isusunod. Opo. Okay po. At mayroon po tayong panauhin sa kabilang linya si Ka William Perlas. Magandang hapon po, Ka William. Rick, magandang hapon po ulit. Opo, kamusta po ikaw dyan sa Torrijos? Napakabuti po naman. Hindi pa tayo, although tayo wala pang booster sa awa ng Diyos, hindi pa tayo na ng panibagong Omicron. Opo. Nasa kabilang linya po si Gob, Ka William. Magandang mapagpala at mabiyayang araw naman po, Gob. Opo, Ka William. Salamat po sa pagtawag at God bless you also. Opo. Kayo po, ako po isang ayo po doon sa sinasabi niyong no face-to-face. Opo, mabuti po talaga. Medyo delikado po Ka William. Ano pong pananaw niyo dyan? Ay, totoo po na kasi po, so ngayon hindi natin pasigurado, may Omicron na namang nandito naman sa ating paligid. So, pwede po hanggang grade 6 yan? No face-to-face? Maaari. Oo, ang sabi ko po doon kay Regional Director ng Mimaropa, si Kapulog po, ay pwede na po siguro yung senior high, yung ating may mga edad-edad na po yun at saka meron na po nga sapat na pag-iisip po yun, hindi naman ganun kalilikot pa po yun, kaya ko na talagang sumunod sa ating minimum public health standards. Ano? Oo. Ayun po. At saka, paliwanag po yung hindi ko na masyadong naanuan yung executive number 40. Ano po yung nalaman nun? Ang tungkol po saan yun? Executive order number 40 na nabanggit nyo kanina. Yan naman ho ay nagluluwag lang ho tayo dito sa ating mga fully vaccinated. Ano ho? So, yan ho ang maraming pribilehiyo ngayon. Kaya nga po yung ating pong mga fully vaccinated na mga Marinduque residents ay tatanggalin na po namin yung TCP or SPAS. Ano ho? Hindi na ho natin papakunin ng TCP o SPAS basta po fully vaccinated. Ang gagawin lang ho nila ay dala po nila yung vaccination card or certificate at yun hong provincial ID. Alam nyo, nagpa-issue tayo ng provincial ID or certificate of barangay residency. So, ganun ho. Para ho hindi na maabala yung ating mga mamamayan, ay hindi na ho natin papakunin ng TCP or SPAS. Yan ho.
Hello? Yun naman po nga unvaccinated, William, o kaya yung naka-first dose na mga residents po, ay ganun pa rin po, kailangan po silang kumuha ng PCP or SPAS kasi po ay minomonitor natin sila at hindi pa kasi po sila fully vaccinated. Yung mga residents po yan ay pag lumakpas po sila, pag within for 3 days o nasa labas, ay wala pa hong antigen test. Pero pag lumakpas po doon, ay mag-antigen test na ho sila dahil unvaccinated. Ganun ang mangyayari. Opo, bro, naiintindihan ko na po. Saka po, God, salamat po doon sa travel time na 4 a.m. bago dun sa 5 p.m. Support, Hindi po. Ang sabi ko po ay 4 p.m. to 4 a.m. ho to 3 p.m. Opo. Ay, okay. 3 p.m. pa na po. Opo. Kasi nga po, ay kailangan po namang meron po tayong examination dun ho nung ating mga bumabalik. Alam niyo ho, yung vaccinated ay hindi naman ho 100% protected ho yun. Opo. So, yung ating pong mga driver ay pinapahatid pa rin po natin sa RHU para po matignan lang po kung may mga simptomas. Lalo na ho yan at fully vaccinated, marami na hong lalabas lalo niyan. Pero alam niyo naman yung fully vaccinated ay hindi 100%. So, ang binibigay ho natin pagsakay ay 4 a.m. to 3 p.m. Ganyan sa barko. Okay po, Rob. Salamat po doon sa report at medyo subaybayan ko ngayon. Hindi ko alam kami sa last week po, medyo na late na ma-monitor kayo. Medyo ako po iwan. Opo. Rob, salamat sige po. Opo. Salamat po, William. Okay. Thank you po. Okay. Maraming salamat, William. Okay. Balikan natin itong mga text questions. Ako po si Evelyn ng Buena Vista. Gob, tanong ko lamang po kung kailan bababa ang pamasahe, lalo na po sa jeep. Doble po ang inabayaran, hindi naman po nasunod ng mga jeep driver. Punuan pa rin po, pero doble po ang inasingil sa amin na pamasahe. Salamat po. Kakausapin po natin si Chairman Delgra po dyan at sila po kasi yung talagang nagpapatupad ng pamasahe po dito sa ating mga public utility vehicles. At yun na nga ho, ay kukonsultahin natin kung paano mabuti yung paraan at mabigyan naman ng pagbaba itong ating pagsingil sa atin ng ating mga public utility vehicles. At papatawag din po natin sila at para mahihilingan natin na ibaba naman yung kanila sinisingil. At alam niyo ho, yung mga public utility vehicles, pag may prangkisa ho yan sa LTFRB, ay may condition ho yung kanilang Certificate of Public Convenience, yan ho yung tawag dyan, na sinasabi po ay kailangan po silang sumunod sa mga regulasyon ng LTFRB patungkol po sa fares. Kaya hindi po sila basta pwedeng nagtataas ng ganyan Ngayon lang ho medyo pandemya, kaya nga may physical distancing, kaya nga po medyo mataas. Pero kung yung nagpupunuan naman po at tapos naniningil din ng doble, ay hindi na po tama yon. At aalamin po din natin sa LTFRB at saka sa DOTR kung ano po yung regulasyon nila dyan at bakit punuan at halos wala na hong physical distancing. Aalamin ho natin yan at medyo may konting komplikasyon ho yung nangyayari. Sige ho, babalitaan natin ho kayo. Okay po. Meron po tayong caller, si Ma'am Lita Legeralde ng San Antonio. Magandang hapon po, Ma'am Lita. Magandang hapon din po. Okay po, nasa kabilang linya po si Gob. Sige po, Kalita. Opo, nandito po. Ano po ba meron lang po akong gustong linawin. Dahil yung pong aking mga kapatid, gusto pong magbakasyon dito. Ay, ano po baga talaga?
kailangan pa po baga ang ang PCP. Oh, yung po ay naninirahan. Yung pong aking mga kapatid, naninirahan po ay sa Maynila. Ngayon po, gusto po silang magbakasyon dito. Fully vaccine po sila. Ay ngayon po ay ang katanungan ko lang po Papagub ay makuha pa po baga sila ng PCP. Opo. Hello po. Hindi, itong ating pong mga fully vaccinated ay hindi na po natin sila papa-antigen or RT-PCR. Opo. Kaya lang ho, ay kailangan pa rin silang kumuha ng TCP or yung SPAS, ang tawag ho. Ni-revive na ho namin yung SPAS at pwede na ho siyang kumuha ng PAS na sa online. Yung online ho yun. So, pwede naman sila mag-apply doon sa online. Pero dahil fully vaccinated na ho sila, ay kailangan pa rin ho silang kumuha ng permit, either TCP or SPAS. Pero wala na ho silang antigen test. So far, ay ganyan ho ang sitwasyon natin. Pero ito ho ay nakalagay ho doon pag nagkaroon po ng merong nangyaring Omicron na nakapasok, ay baka magbago rin ho ito at baka maghigpit ho ulit. Pero yan ho, kailangan pa rin ho kumuha ng TCP or SPAS, yung non-resident ho na ating mga non-apport. Yung mga gabakasyon lamang dito. At talaga po kailangan. Tatawag po sila. Opo, sige po, Papagub. Thank you po. Okay, thank you po. Sige, okay po. Okay po. Salamat po, Kalita. Ayan, okay. Ayan, si Kalita ng Barangay San Antonio. Gob, baka po pwede ding pakibabaan na rin ang pamasahe sa tricycle. Gaya po din sa Landi, sa crossing. 35 pesos pa din po. Yung iba naman po, nagasakay na ng 4. Maluwag-luwag na naman po, baka pwede pong maibaba na sa 25 pesos. Salamat po. Sige po, nabanggit ko po kanina, papatawag po tayo ng meeting. So patawag po natin yung mga official na itong mga association po natin ng mga PUJ, UB, at yung po mga tricycle. Para mapag-usapan po kung ano naman po yung reasonable at medyo bigat pa rin yung paniningil ng ating mga PUB, public utility drivers. Sige patawag ko natin. Okay po. Meron pong isang nag-text dito. Magandang hapon po, Gov. Tama po ba ang pagkakadinig ko kanina na hindi na po kukuha ng TCP pag uuwi basta't fully vaccinated at ang ipapakita lang po ay vaccination card? Pero nabanggit po ninyo kanina, kailangan pa rin ng TCP. Opo. Yung sa residents po, pag fully vaccinated, ay hindi na ho namin i-require ng TCP or SPAS yung residents ho. Pero yung mga tagalabas ho, yung non-residents, ay kukuha pa rin ho ng TCP or SPAS. Kasi ho ay kailangan din namin i-monitor ho yung mga pagpasok nila. At alam nyo ho, usually ho ay ang carrier ho ay yung galing sa labas. Kaya nga ho, minomonitor natin at ayaw natin po madagdagan yung ating nakakahawa dito. Yung carriers po ang binabantayan. Kaya kailangan din po kayong kumuha ng TCP or yung SPAS ho ay inactivate na namin. Pwede na hong online. Okay po, ayan, okay. Magandang hapon po, Gob. Salamat nga po pala sa ibinigay ninyong bigas na ayuda. Masarap pong kainin kahit walang masarap na ulam. Salamat po. Ayan, Pero po, may mga dilata po yun, Anyway. Sige po, salamat po. Okay. Magandang hapon po, Kuya Rick. Gob, nais po lamang namin na iparating sa ating minamahal na Governor ang aming pasasalamat dahil po sa napakalaking tulong na ibinigay niya sa amin. Kami po ang unang batch na tinulungan niya para sa cataract extract sa United Hospital. Kami po ay taga-barangay Bagong Silang, Maniwaya at Banahaw. Thank you so much po sa inyo, Gov, dahil binigyan ninyo kami ng pag-asa sa buhay na makakita ng maayos sa mga doktor, sa mga staff ng hospital at sa staff ng Governor's Office.
Maraming salamat po sa kanila. Muli, thank you so much po. Nandito lang po kami para sa inyo. Merry Christmas sa inyong lahat. More power and God bless. Ayan. Naku na, opo, nakakataba po ng puso na yung ating pong mga kababayan na may katarata ay nagpa-opera na rin po. At talaga pong napakaganda po nung natatanggalan ng katarata ay para pong ang ganda-ganda ng paligid natin, ng kalikasan, yan po ay malabo na sa paningin ng may katarata. Kaya po yung ating iniinganyo po natin, ini-invite po natin yung may mga katarata na sumali na po dito sa ating programa na libreng cataract extraction. At alam niyo po, may mga binibigay pa po tayong pocket money. So talaga naman pong kailangan na pong magpa-cataract extraction. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Okay po. Magandang hapon po, Gob. Ako po ay isang PWD, isa pong bulag at manunugtog, isang gitarista. Nais ko po sanang maka-request ng rechargeable speaker at electric guitar para sa aking hanap buhay. Inagamit ko po ito sa pagtugtog sa putong, manyanita, pagtugtog sa simbahan at iba pa po. Si Jesse Peregrin po ito ng Barangay Bagong Silang, Santa Cruz, Marinduque. Sige po, Jesse, at titingnan po natin yung tulong sa ating mga AIX at palagay ko po pwede po nating makakuha tayo dyan ng pondo para makatulong po sa inyo. Sige po, at nandiyan naman ho yung cellphone number nyo. At papatawagan kayo ng action officer natin at gagawin ho natin ng paraan. Napaka-importante ho sa inyo yan dahil bulag po kayo, pero kayo nagsusumikap na maghanap buhay sa ganyang paraan at saludo po ako sa inyo. At yan po ang gustong-gusto po naming tinutulungan. Sige okay po, salamat po at tawagan po kayo ng ating action officer. Okay po. Magandang hapon po. Kailangan pa po bang magpa-antigen ng below 12 years old kung lahat ng kasama ay mauwi ay fully vaccinated na? Salamat po. Ang sabi niyo ho ay mag-antigen at fully vaccinated. Yung below 12 years old. Mm-hmm. Teka, titignan ho natin yan. Below 12 years old ho ay ating hindi ho natin na ating ina-antigen na ho yata. Ay, teka ho, medyo matagal na ho nating nilagyan niya ng Teka, ano ba yung sinabi natin? Teka. Pwede ho natin siguro baka magkamali ako dito sa guidelines natin meron na ho tayong ginawa dyan Ano ang tanong, Rick? Yung below? Yung below, nakasama daw pong uuwi ng mga fully vaccinated kung i-antigen po yung below 12 years old. Tatawagan na lang ho namin kayo para sigurado lang at baka tayo on the air ho tayo, pakinggan ho tayo Nabigay nyo na lang ho yung number nyo at ang nakalagay ho dito ay yung below 12 years old nga ho ay exempted naman sa COVID test. Tama ho. Yun nga, ito ho. At naalala ko na. Exempted ho, yung 12 years old, pwede nang pumasok. Ayan, tama kahit wala na pong antigen test result, ano po? Okay po. Ayan. Okay. Magandang hapon po, Gob. Magtatanong lang po kung sino ang dapat naming lapitan dito sa Santa Cruz para makapagpalista pa doon po sa pagpa-opera ng katarata sa mata. Salamat po. Bigay nyo lang ho yung pangalan nyo at telepono kay Rick at patatawagan namin ho kayo. Ayan, Yan yung sa cataract extraction, ang importante ho ay kailangan PhilHealth member. PhilHealth member. Ayun, dapat to PhilHealth member kayo. Ayan. Okay, meron tayong caller. Sandali lang ha. At okay, sino sila? Magandang hapon po. Magandang hapon, pare. Pare, magandang hapon. Oo, anong pangalan mo, pare nga ni ay? Si Reggie Espiritu. Reggie Espiritu? Oh, yes. Oo. Pwede mo bang hinaan yung monitor mo dyan, Reggie? Para kang announcer ng DZRH,
Ha? Wait lang, sir. Wait lang. Wait lang. Si Reggie Espiritu rin yung announcer ng DCRH eh. Kung di ako nagkakamali. Medyo ano lang yan, napapangalan lang siguro. Taga saan ka? Taga Matalaba? Ha? Taga Matalaba. Oo, ikaw na wag ka nang magkubli sa ngalang Reggie. Kilala ko yung boses mo. Pare? Pare yan. Oo. Oo, parehin ko ito eh. Oo. Si ano ito? Si Anthony ano? Oo, Sa Matrasco. Pa-Reggie ko. Si Governor ang kausap mo, hoy. Oh, sige. Sige, parang Anthony. Oh, nandiyan si Governor. Governor, magandang hapon po sa inyo. Sige Anthony, pagdagkod. Kami po ay sa Transport Cooperative ng Marinduque Transport Service Cooperative. Kami po ay nakipag-ugnayan na po sa LTO at saka sa Governor's Office kay King Madrigal. Nag-usap na nga kayo. Ano nangyari? Okay na po yung aming suggestion na ang lahat ng mga pasahero na from Matrasco ay itatransfer namin sa UB Express from dito sa terminal na sa church ng Santa Cruz to Balanacan para magkaroon sila na nabuhay. Ano nangyari ho? Okay na po yan, sir. Kaya lang medyo kailangan po na may limitahan yung isang mga transport na network na ibang bumabiyahe na kung tutulungan din namin kami para kumita rin ang UB, gawin na rin nila yung dapat namin ginagawa. Ang sinasabi niyo, Anthony, ay meron pang ibang door-to-door na hindi ko nagko-cooperate. Opo, para po kumita rin yung UB, para at least ay lahat ay kumikita. Kung kami naman ay sumusunod, lahat ay kumikita rin kami. Good. Sa pagka-report sa akin, ay yung napagkasunduan at malaman ho natin yung mga iba paki-report yun lang ho para masabihan At alam ko yun yung pagkasunduan nyo para maayos yung pagtanggap ng pasahero sa ating Marinduque, Sige po, paki-report nyo na yung mga ibang door-to-door, Pagdating mo naman sa Balanacan na yung ginagawa namin. Pagdating namin ng Balanacan, tatransfer po namin sa kanila to Santa Cruz. Para naman po meron pa rin balikan. Ganun, sige kung ano yung napag-usapan nyo, nag-ayos naman ho kayo, hindi ho ba? Report nyo lang yung mga iba ho na kailangan nating kausapin, Yes, sir. Salamat po. Sige po, thank you. Opo. Salamat paring Anthony. Reggie. Salamat. Si Reggie pala. Ang bagong pangalan nito si paring Anthony. Okay, thank you. Gob, kailan po kaya abigay yung financial assistance para sa mga rice farmers? Salamat po. Bibirpahin po natin sa DA. Alamin ko kung ano yung sinasabi nyo. Kung sure aid ho yun, alamin ho natin. So, financial assistance kanyo sa rice farmers. Sige sana ibigay nyo yung pangalan nyo ho para kayo makakontak kung paano ang resulta. Pakibigay na lang kay Rick. Ganun lang ho tayo. Ayan, okay po. Magandang hapon po, Gob. Tanong ko lamang po kung kailan po masisimulan yung libreng pagkabit ng wire ng kuryente para naman po may kuryente po kami bago pumasko. Salamat po. Biniripay ko na po yan kay Secretary Cusi. Medyo na ho ito tapos na ho yata yung programa na yun. Yung may humiling ho yun, pinakiusap ko lang ho kay GM Gaudencio Sol ng Marelco at pinagbigyan. Anyway, yun ho nag-request ay pakibigay na rin ho yung pangalan nyo ho at telepono kay Karik para ho mai-repair daan sa ating Marelco kung meron po sila naman na parang mga individual request na ganyan na napapabigyan ho nila. Ang alam ko po doon sa DOH, tinanong ko po si Secretary Cusi, meron po silang mga kinukuha na solar lamp. Yan. At parang may kuryente na rin ho kayo noon dahil
Yan, hindi mo nakakabit sa elektrisidad pero may ilaw ko kayo sa loob. Anyway, babalitaan ko kayo yung may individual request ay padala nyo lang ko kay Rick yung sa pati telepono. Ano ho? Okay po, ayan. Meron pong caller kita, sabi po niya kung po pwede, wag nang bagitin ang kanyang pangalan. Taga Baliis. Ayan, magandang hapon po. Hello? Magandang hapon po, Kuya Rick. Opo, sige po. Ano pong iyong tanong kay Gob? May pinapatanong lang po sa akin yung aking biyanan. Mm-hmm. Tungkol po dun sa partial. Anong taga-Balis po kami. Buhay Opo. biyanan ko. Pinapatanong Opo. lang po niya kung makukuha pa raw po yung sa kanyang partial na hindi po naibigay sa kanya. Partialusan po kaya? Yun sa ano po, yung pinabigay po dito nung 25 po yata yun. Nitong November po. Di ba po pumunta Pero, po kasi kayo dito? Paki-verify niyo ho yun. Ano ba ho yan? Yung sa Dolly Tupad ba ho yan? Ano po yun? Sa partial po? Partial damage po? Sa partial damage, sa calamity assistance. Oo. Opo. Ano ho nangyari? Nabigyan ba ho kayo? Hindi po siya nabigyan kasi po ay itatransfer pa daw po sa kanya kasi po yung asawa niya nakalista ron ay namatay na po yung kanyang asawa. May problema. Namatay pala ho yung asawa Sige, pakibigyan nyo na lang kay... Dalawa po yung hindi nabigyan din yung isa po ay Cristita Sulueta po. Namatay na rin po yung asawa na si Edison Sulueta. Teka, ano hong pangalan ho? Ano ho? Yung isa po ay si Asuncion Monteroso po. Asuncion Monterosa. Monteroso? Rosso. Parehong Baliis. Yung isa ho? Ano pangalan mo ng isa? Cristita Sulueta po. Cristita Sulueta. Oho. Bibiripahin ko. Oho. Yung asawa po ay yung mga namatay po ay yung Felipe Monteroso po. Teka. Ang nagkiklaim ang buhay ho yung Asuncion. Opo. Ang namatay ho ay yung Felipe. Opo. Monteroso. Tapos yung isa po ay Edison Sulueta. Yun po yung namatay. Ulitin ho. Ano ang first name? Ano ho? Edison po. Edison Sulueta. Edison ho. Sulueta. Opo. Namatay. Yun ang namatay. Opo. Sige ho. Bibirify ko ho doon sa ating Provincial Disaster Risk and Reduction Management Office. Ano ho? At kung paano ho mabuti. Anyway, nandiyan naman ho yung... ano ho pangalan niyo ho? At saka cellphone number. Hindi bali. Anong pangalan niyo ho? Ito po yung cellphone na lang. Ito po yung cellphone. Yung number na lang. Kahit magbigay na lang kayo ng first name, kahit palayaw na lang, para at least alam namin yung tatawagan. Kahit anong palayaw, anong pangalan ho gusto nyo ibigay? Sige para matrace lang. Ano ho pa? Eman. Eman. Rayman? Eman. Opo. Sige, kukunin na lang ho namin yung para maanuhan ho natin. Magawa ng paraan. Mang Eman. Sige ho. Thank you ho. Salamat po, Governor. Salamat po. Thank you ho. Okay. Pakibigyan mo na lang yung telepono nito si Eman para makontak. Nakuha na po namin. Nailista na po namin. Salamat po, Kuya Rick. Salamat, Eman. Thank you. Okay. Thank you po. Ayan. Magandang hapon po, Gob. Baka naman po pwedeng magawan ng paraan ang daan din sa Balogo. Napakahirap po sa mga dumadaan, lalo na po kapag umuulan. Baka po pwede kahit tambakan lang ng mga graba para naman po matakpan ang mga lubak-lubak. Kulang na lamang pong taniman kapag umuulan. Salamat po sa magiging aksyon sa bagay na ito. Opo, pasabi ko po kay Engineer Merced, Seni po ang ating
acting provincial engineer. Ano ho? Itong alam ko, itong Balogo ay may plano ayusin na itong kalsada ho dito At naalala nyo, alam nyo yung Balogo Port ay ating i-develop. At yan po ay malamang ay makukongkreto naman. Pero pansamantala ay tingnan ho natin. Alam nyo, ang dami ho natin talagang nire-repair at talaga ho hindi ho maganda o gaga din yung ating provincial engineering. Talaga ho ang dami. Konting paghihintay lang ho at pangunawa. At talaga hong dami ho nating inaayos sa mga nasira na kalsada. Sige ho, nakalagay ho yan dito, Balogo. Sana naibigay ho sana yung sitio para makabahaba ho yung Balogo Ibali ho, papahanap natin yung lugar na yun. Okay po. Magandang gabi po, Gob. Suggestion ko lamang po, sana po maglagay ng SSS office dito sa Santa Cruz. Kasi naman po, kawawa naman ang mga senior citizen na nagpapabalik-balik sa buwak, especially po yung mga nag-process ng pension. Yung permanent office po sana ng SSS. Concerned citizen po ng Barangay Hupi. Salamat po. Sige po, at tayo po'y kakausap doon sa regional office ng SSS at para kasi po ay may mga requirements din po yan Parang na-follow up na ho namin yata yan Sige ho, titingnan natin ulit kung ano na yung development Parang gumawa na kami ng action dyan napakahirap na naman sa ating mga kababayan dyan. Sige ho, at follow up ho action namin doon sa aming request din na maglagay dyan sa Santa Cruz. Sige ho. Okay po, ayan. Okay. Ayan. Naku na, ang daming mga text na pumapasok, hindi ko mabuksan. Karamihan po dito, Gob, nagkakasunod-sunod yung text na sana ay babaan ang pamasahe ng mga jeep. Gawa ng siksikan naman daw po ang mga pasahero, hindi na nasusunod yung 50%. Yan, madaming nagte-text dito. Gob, tanong ko lamang po regarding po sa mga pasahero, domestic traveler po yung boyfriend ko. Hindi pa po siya nagpapatrok kasi may allergy siya sa katawan. Ay gusto niya pong umuwi dito, kaso lang po di po siya vaccinated. May requirements po, wala lang pong vaccine. Ano ang dapat gawin niya para makauwi dito? Dito daw po magbabagong taon. Naku po, atin pong talagang policy at yun din po ang policy ng IATF na talagang fully vaccinated po yung ating binibigyan ng pribileyo na ganyan. Talaga pong kailangan mag-antigen po at alam niyo po, hindi pa po tapos ang laban natin sa COVID, lalo po yung Delta, baka mapasukan pa po tayo ng Omicron. Siguro po ay baka hindi po natin mapagbigyan dahil kailangan po talagang fully vaccinated. Ang binibigyan ng pribilehiyo, yan po yung naging policy. Actually kahit fully vaccinated nga, hindi pa 100% na garantiya na hindi siya magiging carrier. Lalo na yung hindi vaccinated. Talagay ko ay baka mahirap po nating basta pagbigyan ng walang antigen yun or RT-PCR. So, yun ang ating policy. Talagay ko, intay tayo sa IATF kung sakali sila magluluwag din. Okay po, ayan. Meron po tayong caller, si Freddy Quesada ng Pantayin, Santa Cruz, Marinduque. Magandang hapon, sir. Sir, magandang hapon. Magandang hapon po ka, Freddy. May tatanong lang ako, Rick, kay Gob. Sige po. Sige po, Freddy. Hello po. Sige po. Apo. Gob, may tatanong lang po kami. Tatanong lang po ako sa iyo dahil yung po bagang kami nag-door-to-door. Door-to-door po ng biyahe natin dito sa Marinduque, Manila. Opo. Ay ngayon po meron po yatang pinirma na yung Samoa daw, nag-pirmahan sila na yung biyahe po namin dito ay ililipat dyan sa mga UB, dyan sa bayan. Ganun po yata yung... Sige po. Ay kami po yung nagahapon sa mga pulong parang, ganyan sa malalayo po. Tapos ipababa dito sa bayan.
ay nagreklamo po yung mga pasahero. Dahil po may mga pakarga, lilipat na naman. Pagdating po ng Balanacan, ay sasakay na naman po sa amin. Ay kaya po yung mga pasahero ay nagagalit. Bakit daw po ganun? Ano po ba? Yan nga ho ang isang napag-usapan noon at ang nag-preside noon ay si ating former Mayor Jing Madrigal. Ano ho? At parang na-discuss din ho yan doon na kailangan ho naman itong mga UB Express ang siyang bahala na tumulong doon sa mga pasahero nila na kukunin sa Balanacan. Dahil nga ho talaga naman mga request naman ho nung iba, lalo po yung may mga dalang bagahe, ay mas maganda ho na diretso ho talaga sa kanilang tirahan. Yan ho siguro ay kailangan tignan ho ulit nung mga nag-usap ho doon. Hindi man po ako naka-attend doon at si J. Madrigal ho ang nag-preside. Ano ho? At ang kaso po, Gob, ay pag galing naman ng Manila, ibababa na rin sa Balanacan. Isasakay po nila. Ngayon, hintayin na naman namin sa bayan doon sa pilahan ng UB. Ay di, aatid na lang po namin sa bundok. Bakit po gano'n? Ay di kami, kakaawa naman po yung mga ibang pasahero. Kaya po yung mga pasaherong iba, ay nagreklamo rin po. Bakit gano'n na ginagawa sa kanila? Para po sila ang layo na ng sundo. Nanggaling na po ng Cavite, nanggaling na ng Fairview, Antipolo. Ay tapos po ababa din naman sa Balanacan, asakay na naman ng UB, ababa naman ng UB, doon sa bayan, doon sa may simbahan. Tapos malipat na naman po daw sa amin. Ay para pong kakaawa naman po yung mga pasahero. Napakalayo na ng sinunduan nila. Kasi po, sa pagkaalam ko po, sa mga regulasyon natin dyan sa yung Public Service Act natin, alam nyo po, itong mga UB Express po, sa pagkaalam ko, ay may linya ho talaga sila. Ang mga linya ho na pinapayagan ng LTFRB, ay yung fix po yung point yung point to point Yun ho, klaro yan sa kanilang prangkisa. Ngayon ho, itong ating mga door-to-door ho, sa pagkaalam ko hanggang sa ngayon, ay hindi pa ho binibigyan kasi ng prangkisa ng LTFRB. Ang nangyari ho sa mga transport cooperative, ay nag-file lang ho muna sila ng mga application. Pero ayon sa aking balita, ay hindi pa ho naman nangangaktuhan yun. Usually ho, pag mga ganyang nag-a-apply ho ng prangkisa, ay pwede hong bigyan ng provisional yan, provisional permit na gumamit yan. Kung may provisional permit na ho kayo, ay hindi ho kayo pwedeng masita ng LTO. Ang nangyari ho kasi dyan, sa sitwasyon nyo, ay wala ho talagang prangkisa ang door-to-door. Yun ho ang malaking problema. Kahit sa anong lugar ng door-to-door, yan ho ang problema Kaya nga ho, ang tingin ko ho dyan, Freddy, kasi ho, ay dapat yung door-to-door ay mag-apply na lang ng prangkisa na may talagang endpoint para ho kayo mabigyan. At yun ho ang magandang sitwasyon dyan. Kaya nga ho kasi nangyari ang ganyang sitwasyon na yung mga door-to-door ay napilitan ho magbaba ng pasahero sa Balanacan dahil ho yung mga UB Express po ay humiling na irespeto naman daw ho yung kanilang prangkisa. So umabot ho yan sa Office of the President. Ang nangyari ho ay pinag-explain po yung ating mga regional office sa Mimaropa. So, ang nangyari ho doon, nag-order naman ho dito sa LTO natin sa Marinduque. Yan na ho ang report. Ano ho? Ang nangyari ho ay nahuli ho yung ilang door-to-door. At ang laki ho ng multa. Kaya nga ho, ang nangyari ay nagpatawag ho ng meeting at ang nag-preside ho doon ay si Mayor Jing. So, napagkasunduan na lang ho para lahat naman ay may operation. Kasi nga naman ho, ito may mga prangkisa ay wala na makuhang pasahero.
Yun pong mga door-to-door kasi ho ay diretso na sa loob hanggang doon sa tirahan. So, ganun ho. Nanghuli naman ho ngayon yung LTO. At ang order ho ay tuloy-tuloy ang panghuhuli kung hindi ho kayo magkakasundo. Ngayon, tama naman yung sinabi niyo ho na nagre-reklamo rin yung mga pasahero dahil nga pagdating naman doon ng UB Express sa dulo ng kanilang linya ay lilipat na naman panibago yung mga pasahero. So talaga ho medyo komplikado yung sitwasyon na yan eh. Komplikado ho talaga eh. Ay kaya po ganito po, Gubay. Ay katulad po yung may mga pasahero ka na mga mga kamag-anak po, dire-diretso yun. Ayaw din bumaba na po yun. Ano po, mga kamag-anak. Parang inatawag na diretso po sa Maynila. Ay, ayun po yung mapapapara po nila, mga kamag-anak. Ay hindi naman po nagbabayad yun. At sa inyo, sa katulad naming driver, ayun po ba yung mababa pa rin? Well, alam niyo po, kayo po ay nakaregister na cooperative eh. So, kung sasabihin niyo yung kamag-anak ko yun, yun na nga ho, ay ang assumption ho siguro ng UB Express ay pasahero din ho yun. Kasi baka sabihin naman ho nila, baka puro ho kamag-anak niyo yung sakay doon. Yun naman, patuloy din ho ng operation. Kailangan ho talagang mabigyan ho ng linaw yung application nyo sa LTFRB. Kasi nga ho, talaga yung door-to-door ho ay medyo wala akong linya kasi, walang prangkisa. Pero yung bali nga ho, Maraming salamat po. Ay, ako po yung si Freddy Quesada, yung kaibigan Lord ni Alan Velasco. Kasi nung araw na ako nasa media po. Inahanapan po natin ng magandang solusyon talaga eh. Pati nga po yung interest ng ating mga nagpapasahero ay ating pong tinitignan. Hayaan nyo Ka Freddy at papausap ulit natin kung ano yung magandang sitwasyon. No? Sige, salamat po ng marami po. Mabuhay po kayo, Gob. Thank you po. Thank you po, Ka Freddy. Ingat po. Ingat po. Thank you. Mabuhay po kayo. Maraming salamat, Ka Freddy ng Barangay Pantayin. Ayan. Isa pa pong text, Gob, makikiusap lang po kami tungkol sa Presby Cares, doon po sa bank deposit. Kung pwede po gawin na lamang po kahit 10,000 pesos. Kasi po mabigat, kaya nga po kami mautang ay para magkapuhunan. So gusto ang deposit ay 10,000 pesos. Sige, ilalapit ho natin sa SB Court, malalaman nyo. Sige ho, at sana binigay din yung pangalan nung nag-text para masabihan kayo. Okay po. Sige ho. Magandang hapon po, Gob. Tanong ko lamang po kung residente po dyan sa Marinduque at hindi na kailangan ng TCP, ay paano po ang barangay acceptance? Kailangan pa po ba pag-uwi? Ano po yan eh? Alam niyo itong mga regulasyon natin ng IATF, ay yung mga municipal governments ay may mga karapatan din mag-issue sila ng kanilang regulasyon. Sa amin po ay sa pangkabuuan, pero po depende ho naman sa i-issue ng particular na municipal government. Meron ho nagre-require ng barangay clearance. Meron man nagre-require ng municipal government clearance. Iba-iba ho eh. Kung doon ho kayo pupunta, doon sa area na yon at yung regulasyon ho doon sa munisipyo na yon, may karapatan ho sila ng mag-require ho noon, kailangan ho tayo sumunod. Kanilang ho requirement yun. Basta ho sa amin, TCP lang o ESPAS ang pinag-uusapan. Ngayon, pag may ordinasyon na ho sila, nire-respeto rin ho namin yon. Iba-iba ho yung policy ho eh. So ganun ho yun. Pag nirequire ho ng munisipyo na ganun sa kanila, di yun sinusunod natin. At siyempre ho, ay kailangan naman ma-harmonious ho yung ating relasyon. Ganun ho ang sitwasyon. Kung may require ho yung particular na munisipyo, sundin yun na lang ho. At yun ang kanilang regulasyon. Okay po, ayan, okay. Ako po si Elsa Palustre ng Barangay Dolores, Governor. Uuwi po yung dalawa kong anak na nagtatrabaho sa Paco at isa ko pong apo, nag-aaral dyan sa Manila. Sila po ay residente po dito sa Santa Cruz.
Kaya lang po, yung mag-ina po ay first dose pa lang po ng AstraZeneca. Ang second dose po nila ay sa Enero 9 pa. Schedule po ng pag-uwi nila ay sa December 19. Tanong ko lamang po, Gob, kailan po sila dapat magpa-antigen? Salamat po. Lumalabas ho yan na kayo ho ay para silang mas president ho sila sa labas eh. So pag ganun ho ay ating pong susundin yung ating EO na hindi ho sila fully vaccinated. So kailangan ho magpa-antigen ho. Kailangan ho within 3 days prior to arrival. Ganun ho mangyayari. So kasi ho ay galing kayo sa labas eh. Itong residents ay talaga nakatira dito at lalabas ho at babalik eh. Yung mga non-residents ay matagal na ho nakatira sa labas at yung iba ho ay may mga tirahan na ho talaga sa labas. So ganun ho ang ating treatment niyan. Kung hindi ho fully vaccinated, kailangan ho mag-antigen. Ayun ho ang kailangan. So talagang ho importante fully vaccinated. Oho. Okay po. Isa pa pong text, Gob, suggestion ko lamang po tungkol sa pinag-uusapan ninyo kanina, wala pong magaling dyan para hindi po magulo ang biyahe ng mga van ay patigilin muna yung operation nung wala pang prangkisa at bumalik na lamang sila ng pagbiyahe kapag may prangkisa na. Yan po yung mga may regulasyon at alam nyo, may LTO ho tayong kausap dyan, may highway patrol. Alam nyo ho yan, kanya-kanyang operation. Sige ho, papatawag ho natin ulit nga yung meeting na ulit na yan. Sabihin ko kay Mayor Jing, at tignan din yung interest ng ating mga ating mga pasahero. Sige po, at nakukuha naman ho siguro sa pa-meeting at pag-uusap. Opo. Okay po ho. Gob, kailan po kaya mai-release ang love loan dito sa barangay na po? Meron pa po kasing 2 grupo na hindi pa nabibigyan. Salamat po. Dapat ito mai-release na yan. Sige po, tatawagan, titingnan ko po bukas at dapat ito mai-release na yan. Nandiyan naman ho yung pondo. Kaya lang ho, minsan ho talagang sa dami ho nang ginagawa ho ng accounting at PPO, talagang marami ho tayong sinisterbasean. Pero ipapalop ko ho, kailangan ho mai-release yan. Kasi salamat ho. Okay po. Gob, mayroon po bang papasko ang mga senior citizen galing po sa inyo? Salamat po, mga senior. Titignan po natin yung ating pondo. Pero alam niyo po, medyo panipis na po yung ating pondo. Dahil nga po sa dami po ng ating mga gastos po dito meron pa po tayo mga vaccination days na national. Marami po tayong talagang tinututukan. Titingnan po natin at kung may naman bakit po hindi. Pero sa tingin ko po ay dami po nating aayusin Lalo po yung mga kalsada natin na because of sobrang flooding ay nasisira ho. Lalo ho kami natatakot dun Nawawakwak ko yung ilalim. Magpa-prioritize ho tayo. Subukan ho natin kung may matira ho at hindi lang nangangako pero subukan ho. Senior citizen ho si Governor din kasi. Sige ho. Okay po. Gob, sabi po ng nag-text, sana po mapagtulong-tulungan ng provincial government at ng munisipyo na maayos ang malalalim na lubak na kalsada sa Barangay Bagong Silang. Kung alin pa po yung kalsada sa loob ng bayan ay napakapangit. Sana po mapansin po ninyo yon kapag mapapadaan po kayo doon. Sige po, ako yung hindi ko po masyadong nanonotice. Titingnan ko po, baka sa ibang kalsada yun na malapit sa Bagong Silang o sa loob. Malaman lang ho kay Kapitan Balatong ho at kung malalalim naman ho yung lubak, pwede naman ho tambakan yan at bibigay naman ho tayo sa ganyan. Titingnan ho natin. Ayaw naman natin na nakakasira ng sasakyan at hindi komportable yung ating mga mamamayan dyan. Sige po. Okay po. Meron po tayong caller. Sino yan? Jemar Monterrey. Ayan, magandang hapon po. Magandang hapon po, Kuya Rick. Magandang gabi. Oo, si Jemar Monterrey. Taga saan ka, Jemar? Dini po sa Baliis. Sa Baliis. Sige po, nasa kabilang linya po si Gob. Magandang hapon po, Kuya Rick.
Governor. Nandito na si Gov, Gemma. Sige, ano may paglingkod ho? I-concern ko lang po kasi yung kalsada rin sa amin sa Barangay Baliis. Saka dito po sa Barangay Upi at saka Balugo. Napakasama po ng daan kasi hindi nila po napapag-grader ng mga dito sa amin sa Santa Cruz napakasama po. Opo. I-repair ho natin ka, Gemma, kay Engineer Mercene. Actually ho, tayo ho ay panay ho ang pag-ayos ho ng iba't ibang kalsada ho sa iba't ibang barangay ho ngayon. Actually ho, wala ho kaming tigil dyan sa pagre-repair at pagkumpuni. Kaya lang ho, marami na ho talagang mga nasira ng kalsada. Oho. Ano lang po kasi, para po kasing sungkaan na rin daan namin din sa Barangay Balis at saka dito sa ibang barangay. Napadaan ka po din di ba rin dito sa Balis ay napakasama po talaga. Opo, kaya nilista ko na po ito. Baka naman po pwedeng ipag-grader nila ang ari. Opo. Una-una lang po dahil yung ating pong mga taga-engineer wala rin pong tigil na kaka-repair. Pati po yung ating mga equipment ay palagi po nagre-repair. Sige po, schedule lang ho. Konting tiis lang ho. At marami ho talagang ginagawa. Hindi tayo tumitigil sa paggawa. Sige ho, inista ko na ho, Kajem. Salamat po. Thank you po. Thank you. Thank you po. Okay po, Jemar. Salamat, Jemar. Ayan, okay. Isa pa pong text, Gob, pwede na po bang magdala ng barakong baboy sa mga barangay para magkasta? Wala namang masama dyan. Basta wala doon sa red zone. Pwede naman gumalaw yan sa red zone sa green zone pala. Green zone. Wag lang ho doon sa loob. At anyway, biverifyin ko rin kay Dr. Victoria at saka yung ating mga doktor po sa Bureau of Animal Industry. At kung pwedeng magpaikot ng baboy niya. So, alam ko ho, ay barangay lang ho ang galaw. Hindi ho pwedeng lumabas sa ibang barangay. Ngayon, kung papakatay niyo ho, pwedeng pakatay sa public slaughterhouse at pwedeng ibenta sa loob ng bayan. Pero iba ito yung iniikot niyo yung barakong baboy, ay usually ho, yung same barangay lang ho ang ang pwedeng galawan ng ating mga baboy. Walang galawan ho palabas. Yun ho ang alam ko dyan sa mga ating eksperto sa Bureau of Animal Industry. At sana ibigay niyo ho yung pangalan niyo ho at saka yung telepono para masabihan ho kayo. Okay po, ayan isa pa pong text, Gob, tungkol po ito sa pagkatay ng baboy kapag may okasyon sa malalayong barangay. Kailangan pa po bagang dalhin sa slaughterhouse para doon katayin? Paano naman po yung katulad naming napakalayo sa slaughterhouse? Baka naman po pwedeng si kapitan na lamang po ang mag-check sa mga akatay naming baboy. Gawa ng pahirap naman po sa amin kung adalhin pa sa slaughterhouse. Salamat po. Oo nga po Kaya lang nga po, yan po yung regulasyon natin. Actually po ay sabi po ng Bureau of Animal Industry ay bawal po talaga yung barangay o backyard butchering, yung pagkatay po diyan. Kasi po kailangan pong may meat inspector na mag-i-inspeksyon bago ho kinakatay. Ayun ho ang ginagawa sa slaughterhouse. Talaga hong ini-examine mabuti yung baboy, baka ho may sakit, at yun nga ho, makahawa naman sa tao. Yan ho yung bawal ho na hindi ho pwede yung gano'n nakatayan ho sa barangay o sa backyard. Kailan ho sa slaughterhouse, nandun yung mga meat inspector. So, naintindihan ho natin yon. Well, ang tulong na lang ho ay kung marami ho yung kakatayin nyo, magtanong ho kayo sa barangay, pagsama-samahin nyo ho yung baboy, at sige ho, tutulong na lang ho kami, magpapadalo ho kami ng truck, at kami na ho kukuha sa inyo. Pero kung sana ho ay marami-rami, mag-usap-usap muna ho dyan kasi hindi magpapakatay, at tulong na lang ho namin yon na magpadala na lang kami ng truck dyan at kukunin na lang, at saka na lang ho magbayad sa slaughterhouse at ibabalik na lang ho namin. Ayun ho.
para makatulong lang ho. Ayan na ang gagawin nating arrangement. Ho. Pero wag naman nung isang baboy lang. Sayang naman ho yung biyahe ng truck sa gasolina. Mabuti ho, marami-rami. At magtanong lang sa barangay captain. Ha? Okay po, ayan. Isa pa pong text, Gob, magandang gabi. Kailan po maibibigay yung sa OD namin sa Dole at sa mga coco farmers para naman may pampasko kami at bagong taon? Ano daw yun? OD? OD, hindi ko, baka po pera. Hindi ko maintindihan yung OD. Ano ba yun? Hindi ano ko rin sabi? po alam. Sa Dole tupad? At ano kami? Sa Dole, ang sabi po niya, kung maibibigay na daw po yung OD namin sa Dole at sa mga coco farmers. Baka po ayuda ito sa coco farmers at saka dun sa nagdole. Ayuda sa Dole tupad ho, binabayaran kayo doon sa 10 days eh. Ano kaya yung OD na yun? Ako, nag-text ho, pakaliwanag ho. Opo. Mm-hmm. At yung coco farmers naman ho, ay kailangan magparehistro na sinasabi ko ho palagi sa mga naiikutan namin barangay at sa mga nakikinig po. Coconut farmers, nag-expire na ho yung registration period. Pina-extend lang ho ni speaker, kaya po kayo magparehistro na at kayo pag na mamimigay ho ng pera yan yung ating PCA, dahil po yung sa decision ko po doon sa Coco Fed versus Republic, yan po yung Coco Levy Funds case, ay meron po talagang ibabalik na pera sa mga coconut farmers. Pakaliwanag na lang ho itong OD at hindi ko pa rin ho masyadong kabisado. Ayan, okay po. Ako po si Noe Inyes ng Sitio Balingbing, Barangay na po. Maraming salamat po, Gob, sa binigyan ninyong TCP. Nakauwi na ako din sa bahay. Ayan, okay. Okay. Sige po. Ayan. Welcome po. Okay, meron pong caller kita. Hello, magandang hapon po. Good evening po. Magandang gabi po. Ano pong pangalan? Flor de Lisa po. Flor de Lisa? Apo. Ano pong apelyido? Siena. Flor de Lisa, Siena. Taga Buena Vista po ikaw? Opo. Opo. Saan po sa Buena Vista? Sa Kaigangan po. Sa? Kaigangan. Ayan. Sige po, nasa kabilang linya po si Gob. Tatanong ko lang po, ikaklaro ko lang po kasi kung yung kaninang napanood ko po ay hindi na po kukuha ng TCP. Pero sa vaccinated lang po yun. Sa vaccinated lang ho. Pag unvaccinated, hindi ho pwede. Kailangan kumuha rin ho. Bali, kukuha pa rin po ng barangay acceptance at municipal coordinator sa coordinate tapos po sa TCP pa rin po. Opo. Kung nire-require po sa Buena Vista na may barangay acceptance at municipal permit, ay kailangan kunin nyo muna yun sa kanila. Pag meron na po yun, ay mag-issue po tayo ng TCP. O kaya yung sa SPAS nyo gusto, ay binuksan na po namin yung SPAS ulit para po, magaang-gaang po. Opo. Kasi po, Bob, bali, yung mga vaccinated po naming pasahero, ibig sabihin, hindi na rin sila kukuha ng barangay acceptance at saka municipal. Bali, yung vaccinated na lang po papakita? Pero sa amin ho ay pag bago kami mag-issue ng TCP doon sa isang lugar, kung doon sa mga residente doon ay hinihingi na ho namin yung mga requirements na yon. Kaya pag nag-issue kami, okay po. Kasi Dog po, ganito po yun. Kasi kami po nagtatrabaho sa Manila. Pero laking Marinduque naman po kami. So, ibig sabihin po, hindi po kami residente? Lumalabas ho ay ganun ho eh. Kasi ho, ang territory ating resident ho ay nanggagaling sa Marinduque at babalik ulit. Yung isang biyahong pag-ganon. Okay po. Bali, need pa rin po ng mga papel kasi hindi po siya vaccinated. Yun po ang kumpleto dapat ang papel. Kailangan ho talagang vaccinated. At kung hindi ho vaccinated, ay susunod ho tayo sa requirements ng
barangay at ng munisipyo. Apo. Okay po. Opo, kasi kasi po yung mga pasahero namin, pag mga hindi vaccinated, yun po ang kinukumpleto naming papeles. Tama ho yun. Kailangan ho kompleto yung ano nyo at may TCP ho. Bawal ho kayo magdala ng pasahero na walang TCP. Bawal ho yun. Opo. Bali, ang bali po, pag vaccinated ka, yun lang pang walang TCP. Opo, tama po. Opo. Pero kukuha pa rin ba kami ng barangay acceptance? Hindi po. Kung yung pasahero nyo ho ay doon ho sa humihingi ho. Kasi iba-iba ho nga pinapaliwanag ko kanina. Iba-iba ho yung ng munisipyo. Sa lugar. Oo, depende sa lugar kasi kung binabista, humihingi ng barangay clearance, ako ay yung ng barangay clearance doon. Para wala namang gulo. Opo, bali depende po pala sa mga bayan at ay lugar at saka barangay. Ano po? Tama po yun. Opo. Sige po. Nililinaw ko lang po para hindi po kami medyo naguguluhan. Opo. Tama po yun. Opo. Kaya tanongin sa lugar, sa munisipyo. Opo. Salamat po ng marami po at napakabait po ninyo at lahat ng tao talaga ay nakakausap ninyo at nabibigyan niyo ng oras. Okay po, basta makatulong po, Kapulon de Lisa. Sige po, ingat po tayo. Salamat po, ingat po kayo. Okay po, salamat po ng marami. Ayan, okay. Isa pa pong text. Okay, siya pala yun. Isa pa pong text question. Tanong ko lamang po, Gob, kung totoo po ba na kapag fully vaccinated na, tapos wala pa pong 14 days after na siya ay mabakunahan, ay kailangan pa po ng antigen. Sana po masagot ang katanungan ko kasi pauwi po kami bago magpasko. At totoo po ba na hanggang 15 na lamang ang pagpasok ng Marinduque? Salamat po. Hindi ho totoo yun. Hindi ho. Kasi ho tayo, palagi ho kaming 1 month ho maglagay ng ating ng period. So tuloy lang ho yun. Tapos ang alam ko ho, sa fully vaccinated, ang kinukonsider ho talaga dyan plus 7 days. Pero napakagulo ho magbilang Kaya pag sinabi ho natin may certificate na, vaccination certificate o vaccination card, sufficiente na ho sa atin yon. Pero actually ho, sa regulasyon ho, ay ang tinuturing nilang fully vaccinated ay yung date nung kayo binigyan ng pangalawang dose plus 7 days. Yun ho. Pero hindi bali na ho, basta may vaccination card or certificate, pwede na ho yun. Okay po. Meron po tayong caller. Hello, si Sir Francis Lanot ng Barangay de Villa. Sir Francis. Hello po. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Sige po, nasa kabilang linya po si Gob. Tanong ko lang po, nakakapagpasakay pa po ng pasahero ng Sunday? Ano po yun? Dati po may iyo po dati na Monday to Friday lang po yung nakakapasakay po ng pasahero sa barko. Nawala na ho yata yan dito sa ating iyo Hindi pwede na rin ho. Ang importante lang ho, nakakuha na ho sila ng TCP kahit anong araw na ho kayo pumasok. Hindi na ho namin nilagay yan Monday to Friday. Niluwagan na ho natin 4 a.m. to 3 p.m. So, maluwag-luwag na ho yung pagsakay ngayon. Paano po yung plane ticket po na nakuha ko Sabado at yun po yung pinakamura kaya natanong ko. Opo. Okay lang po. Opo, pwede na po. Opo. Tapos, pwede na po pumasok. yung vaccination card ko po dito sa Cebu, nag-update ako. Hindi pa tapos hanggang ngayon. It's still processing pa rin daw. Nalabas is no vaccination record kasi sa Vaccert certificate. Kailangan pa po ba ng Vaccert na may QR code o yung vaccination card lang? Well, ako ho actually, ang nire-require mo ng guidelines ng ating alert level system ay yung Vaccert PH talaga ho alam niyo naman minsan yun nga po yung problema ko kasi wala pa rin po ako kasing Vaccert ngayon. Almost November ko pa pinapalo sa DOH.
Anong card ho ang hawak niyo ho? Yung vaccination card lang galing RHU po. Yung issue ng RHU. Yun nga ang problema natin sa akin itong IATF regulation ho ito itong Baxter Certificate PH. At yan ho yung nakalagay din sa EO natin. Siguro i-apply nyo lang ng sa akin kahit na vaccination card pwede na ho At kailangan lang naman may ID So, natitrace naman ho namin yan Sa tingin ko pwede na ho yung in the meantime na hindi pa ho nakukuha dahil medyo kahirapan din ho yung pagkuha ka agad ng Baxter. Nag-email po ako sa DOH ang dami daw po nakuha, nauna daw po nila yung mga paalis papuntang ibang bansa. Kaya hindi daw po mag-process agad. Naiintindihan ko na nga ho yan sige ho, kahit in the meantime ho, i-allow natin yung vaccination card Thank you, Gob. Thank you. Sige ho, thank you ho, Mang Francis. Okay po, Sir Francis, maraming salamat po sa iyo. Ayan, okay. Naku, Gob, 6:00 na po. Kita'y babalik uli ay next week na naman. Panibagong edisyon na naman po nitong ating palatuntunan. Abeglado. Okay. Sige po mga babayan, ang importante nakikita nyo po ay fully vaccinated, protektado na kayo, mapoprotektahan nyo pa yung mga kasambahay sa bahay, marami mo kayong pribilehyo, at kayo po yun lang yung makakapasok sa mga restaurant, supermarket, grocery at mga tindahan. Magpabakuna na po para po maraming pribilehyo at ligtas pa po tayo sa COVID. Isang mapagpalang araw po ng linggo sa inyong lahat. Palagi po tayo magdasal at baka po nagpaparamdam na po ang nasa taas. Baka po tayo nakakalimot. Yun lang po. God bless all of us.